Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong Facebook reel posted by Rec Page. Pag-uusap ito ng magkapatid, si Bonget at saka si Super Ate. Bakit mo ako pinaya sa rally? Kapatid mo ako! Ito, Bonget at saka si Super Ate. Bakit mo nang sinabi yun sa rally? Wala ka na makitaan sa natin. Wala ka na bang kahit kaunting pagmamahal sa akin? Kapatid mo ako! Nirespect kita bilang ate! Bakit mo nang sinabi yun sa rally? Wala ka na makitaan sa natin. Wala ka na bang kahit kaunting pagmamahal sa akin? Kapatid mo ako! Nirespect kita bilang ate! Bakit mo nang... Well, ano lang ito AI generated kailan. I'm sure na masakit sa loob ni Senator Amy yung ginagawa niya ngayon. Kaya lang, napilitan na lang siyang she has to do it out of her love for the country. Yan ang nakikita ko. Yung nagsasalita siya laban sa kanyang kapatid. Alam ko, mahal niya ang kanyang kapatid. No question about it. But, dahil sa nakataya is kinabukasan ng ating bansa, kaya nagsasalita siya ng ganyan. Kasi naniniwala ko sa sinasabi ni Senator Amy na napapalibutan ng mga, diba, may speech siya noon na napapalibutan siya ng mga demonyo. Sa aking palagay, opinion ko lang ito. Kung si BBM lang sana ang masunod, yung hindi siya nagpapadala sa mga taong nakapalibot, maganda sana ang ating takbo ng pamumuno. Kasi ang basehan ko dyan is si Attorney Vic Rodriguez. May nakita si Attorney Vic Rodriguez na maganda kay BBM nung una. Kaya nga sinuporta niya, tinulungan niya. Yung electoral protest nila nung vice presidential battle niya with Lenny, pro bono ang serbisyo ni Attorney Vic. Hindi niya siningil kahit piso si PBBM dahil nakita niya yung there is goodness in PBBM. Hanggang nung election campaign 2022, all out support si Attorney Vic kay BBM. Kaya nung nanalo si BBM, yun, kinuha niya si Attorney Vic as Executive Secretary. At base sa libro ni Attorney Vic na Kingmaker, na pag-alaman na ang gusto nilang dalawa is good governance. So sa umpisa, talagang nakapokus ang Marcos Jr. administration of giving good governance to the Filipino people. But then, yun na, yung mga nakikialam, nakikisawsaw, yung mga outside influences na hindi kayang kontrolahin ng presidente, doon na nagsimula ang gulo sa administrasyon ngayon. Kaya napilitan, umalis si Attorney Vic. Dalawang tao ang nabanggit sa libro ni Attorney Vic na nakikialam. Ang First Lady Lisa Araneta Marcos at si dating Speaker Martin Romualdez, kung basahin nyo yung libro. Kaya ito ngayon, malala na ang kalagayan sa ating bansa. Nangyari yung pinaka-talamak na korupsyon sa kasaysayan ng ating bansa, yung 3 taon na balahura o pakikialam sa national budget.
estimated 1.45 trillion pesos ang questionable na mga pork barrel o budget insertion na punta sa flood control projects na dati pinagmamalaki ng Pangulo, later on, naging mahiya naman kayo. Kaya agree ako sa sinasabi na ni Ate Manang Aimee sa yung unang araw ng INC rally. Manhid ang gobyernong ito, bangag ang gobyernong ito, wala silang pakialam. Mga lasing sila sa kapangyarihan. Masasakit na salita yon, kailan out of her love for the country, kaya nagsasalita ngayon si Senator Amy Marcos. After all, inaamin niya na may malaki siyang kasalanan. Kaya kung hindi dahil sa kanya, kung hindi niya pinag-team up BBM at BP Sara, wala sana ang gulo. Kung hindi dahil kay Senator Amy, wala sanang tambalang unity team noong 2022. Baka ang presidente ngayon, si Madam Leni Robredo. Nako, to me, mas gusto ko pa kung maibalik ko lang ang panahon, may time machine. Mas gusto ko si Madam Leni ang presidente natin ngayon. Dahil kahit pinaparatangan natin siya noon na lutang, mas okay na lang sa akin yung lutang na wala naman siyang bahid sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. Kaysa ito, ano na, kahit ang mga dilawan nagsasabi, dating Supreme Court Justice Antonio Carpio, sabi niya, kung talamak ang korupsyon panahon ni Marcos Sr., na doble, na triple, na quadruple ang korupsyon sa panahon ni Marcos Jr. Senior yung una, Marcial days, grabing korupsyon, mas grabe ngayon. Ganyan din ang sinasabi ni Professor Winnie Monso Dilawan. Ang pinakatalamak na korupsyon nangyari sa dalawang administrasyon ng Marcos. Kaya, salamat, Manang Aimee, na nandyan ka nagsasalita in behalf sa mga Pilipinong nasa laylayan. Ipagpatuloy mo lang po. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Karon mo na ni ang atop sa matabangan na mo ugero nga mga karaan na gid kayo ang ilang atop. So kuan na gid na nay mga buslot ug tuluan na pod ni og muulan. So ila lang gani gibutangan na lang og habol para nga kung muulan dili kayo sila matuluan. So karon niya pila na ni katuig ang imong balay nga mga buslot na? Pito naman katuig mo. Pito na katuig. So dugay-dugay na gyud. Oo, so unsay kuan ngano man niya sa pito na katuig wala mo nakapalit og yero para lang nga mapulian ang inyong atop. Oh, tungod gid sa kalisod. Tungod sa kalisod, Gamo sa rabi ta. Gamo. Adlaw ra og 200 ang adlaw ra gyud. 200 ang adlaw. So kuan lang gyud dito lang gyud sa pagkaon lang mataman. Pagkaon. Oo. So naa kay kuan niya kanang estudyante nga naga-eskwela pa karon. Na Naa. So pila ka buok imong estudyante? upat. Upat. So kulangon pa gid ang tag 200 nga adlaw nimo. Wala gyud. Oo, so walay na budget para sa yero. Wala gyud. Oo. No nga gitawangan ko ninyo. Oo. Nakatupra gid ko sa akong sinya. Pila na katuig. Oo. Salamat po sa nagtabang sa kuha.
Oo, lagi. Nga dili na kaya maulanan. Di na gyud Asa man imong asawa karon niya? naglakaw man. Naglakaw siya. So ikaw lang ang nakakaroon sa balay. So salamat kayo.